Si Vic ay may kaibigan na gustong magpasama sa kanya na sumali sa isang tournament na kung saan lahat ng tao doon ay nagta-transform na maging anong hayop na gusto nila. Pero sa di inaasahang pangyayari, naging mabangis ang mga ito at gustong atakihin ang lahat ng mga turista doon. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Bunny Bears the Wildlife. Nagsimula ang pelikula kay Vic na excited na umuwi, dahil sa may nakuha siyang kliyente sa darating na linggo na yon. Sinalubong siya ng magkapatid na sina Bramble at Briar, at natutuwa dahil pinayagan silang manood ng TV buong araw. Sinabi niya rin kay Briar ang tungkol sa malaking trabaho na nakuha niya, at tiyak magkakaroon na siya ng maraming pera. Dinagdag din ito na bagong bili ang sasakyan niya, na magagawang makapaglakbay sa tuktok ng bulkan, maglakbay sa dagat, kahit nasa pinakaliblib na mga gubat. Isang eccentric na lalaki na si Raymond, ang bumaba sa magara niyang kotse at isa pala siyang live streamer ng popular na website. Pagkatapos ay may napansin siyang pumerade na kotse, at yung tao na nagpakita ay kakilala niya pala nung high school kaya sinorpresa niya ito ng mahigpit na yakap. Natuwa ang dating kaibigan na nakita siya at sinabi ni Ray na live streamer na daw siya ngayon. Sa may veranda, binanggit ni Vic ang tungkol sa Wildland at naiinis siya dahil nawalan siya ng customers dahil dito. Ipinaliwanag ni Ray mas gugustuhin talaga nilang magpunta doon dahil ginagawa nilang hayop ang mga tao. Leon, tigre, maging isang ibon, kahit anong gustuhin mo matutupad yun. Sumunod ay ipinakita niya ang video na nanalo siya ng 3rd place sa tournament last year. Dinagdag din niya na gagawin mo lang ang mga animal challenges at ang 1st place ay mananalo at magwawagi ng 1 milyon. Nabilib ng sobra dito ang bida kaya agad na niyaya siya, na sumali sila sa susunod na torneo. Kinabukasan, nagmamadali na umaalis ngayon si Vic at sumakay sa kanyang van. Narinig ni Bramble na magpupunta ito sa Wildland kaya pasikreto siyang sumakay sa loob ng kotse. Nakarating din sa wakas si Vic sa lugar at dito, nakita niya ang excited na maraming turista sa gaganapin na tournament. Isang babae na si Shirley, ang kumukuha ng iba't ibang larawan ng lugar sabay may pinakita sa monitor na nagsasabing meron na silang bagong transformation package. Nabilib sa kanyang nakita sa labas si Vic kasunod ng paglapit sa kanya ni Shirley, at tinanong kung pwede niyang gamitin ang larawan ng bida sa kanyang article. Sa loob ng tren, nakita rin ni Vic ang magagandang tanawin na nakapaloob sa Wildland at hindi siya makapaniwala sa kagandahan nitong taglay na maraming kakaibang mga hayop. Pagkalabas nila ng trolley, meron na lahat ng bagong damit kasabay ng pagpapakita ng high-tech na bracelet sa kanyang braso. May nabunggo din siya at tumambad sa harapan niya ang isang malaking buwaya, pero ngumiti lang sa kanya ito. Sa likod naman niya ay nagbago bilang leon ang isang tao at ganun din ang nangyari sa ibang turista na nakasalubong niya. Isang AI na si Phoenix ang natutuwang inanunsyo sa buong lugar na ang layunin lang niya ay maging masaya ang lahat ng mga bisita. Nilapitan din ang bida ng isang masayahing hayop at nakapagtataka na nagpa-selfie pa ito sa kanya. Iyon pala ay ang kaibigan niya itong si Raymond, at sinabi ni Vic na gusto niya ring mag-transform. Pero mukhang walang nangyayari, kaya niyaya ng kaibigan na samahan siya sa tamang pagbibilhan. Sa Wild Market, bumili ng sample package si Raymond para sa kanyang kaibigan at natutuwang inilagay ni Vic ang kanyang bracelet sa monitor pad para kunin ang mga ito. Nagpaalam muna saglit si Ray sa kanya kasunod ng pagpindot ni Vic sa kanyang gadget. Nagdulot ito ng pagdaloy ng kuryente sa kanyang DNA, pagkatapos ay napansin niya na nagkaroon siya ng buntot sa likod. Tuluyan na ring nagbago ang itsura niya nang bigla siyang naging isang oso. Sumubok din siya ng iba at naging chameleon, na ang abilidad ay mapabagal ang nasa paligid nito. Sa huli, mas ninais niya na maging isang leon na ikinatuwa niya dahil sa marami na siyang buhok sa ulo. Isang anunsyo ang nagaganap at excited na ang lahat, habang tumutugtog ng musika ang mga leon din sa main stage. Isang ibon naman ang lumilipad na ngayon at nagtungo ito diretso sa mismong entablado habang dinaanan ang mga audience. Pagka-landing nito ay nagbago rin siya ng anyo at naging scientist na si Tom, na siyang may-ari din ng pasilidad. Natutuwa siyang sabihin sa lahat na ang teknolohiya ay abot kamay na natin, sabay ipinakita rin nito ang panibagong super transformation. Mga hybrid ng iba't ibang hayop ang pinagsasama sa monitor at lalong naging excited ang lahat sa nasaksihan. Sumunod ay ipinakilala niya ang magiging kakampi niya sa torneo at dating champion na si Terry. Isang misteryosong ka-teammate naman nila ang susunod, pero pipili daw siya ngayon mula sa mga audience.
Sinabi ni Raymond sa bida na wala daw makapaghihiwalay sa kanilang dalawa, at ganun din ang sinabi ni Vic. Pagkatapos ay ipinakita sa monitor na si Ray pala ang napili, at nung kinausap ulit ang kaibigan, wala na ito at nagmamadaling iniwan siya sa ere. Nabuo na ang grupo ng unang team ng tournament, sumunod ay nagkampihan na rin ang lahat na nasa audience. Samantala, napadpad na sa syudad itong si Briar. Sabay napansin niya sa balita na ang kapatid niya ay nasa Wildland na rin pala. Habang nakikipag-selfie ang grupo ng scientist, isang mascot ang pilit na lumapit sa likod nila at sinusubukan na ngayon itong ma-access ang device ni Tom. Nasa gitna na siya ng downloading, nabunggo naman siya sa likod ni Vic kaya tumalsik ito, at desmayadong natigil ang kanyang access nang dahil sa nangyari. Narinig niya na desperado na naghahanap ng ka-teammate si Vic kaya inalok niya ang sarili para maging partner. Nagpakita rin si Bramble sa kanya kaya nakumpleto na ang kanilang grupo. Ipinaliwanag na ngayon ng AI na ang torneo ay may dalawang bahagi, sabay gumagalaw ang lumulutang na mga isla para bigyan sila ng daan papunta doon. Meron daw silang maraming terrain, mula sa tropical forest, snowy mountains, maging sa lambak na laging kumikidlat. Kailangan nyo lang gawin ay lagpasan ang mga iyon gamit ang inyong gear. Kunin nyo rin ang isa sa mga capsule, oras na magawa nyo yun, ay didiretso na kayo para sa susunod na final round. Ipinakita na ng AI ang go, sabay nagmadali ng magtakbuhan ang lahat maging ang kakampi nilang si Leon. Isa-isa na ngayong nagbabago ng anyo ang mga tao sabay nagpadulas ang mga ito sa damuhan. Bumagsak naman ng maraming beses itong si Vic sa ilang mga bato sa paligid, pero masayang nagpatuloy pa rin siya sa paligsahan. Si Bramble ay ayaw mag-iba ng anyo at inisip na siguro ay isa na siyang oso kaya ayaw ng device. May mga lumilipad sa ere, at ang iba naman ay naglalambitin sa mga baging. Itong mga buwaya ay magaling sa paglangoy, pero ang karamihan sa kanila ay tumatakbo sa lupa. Nakuha na rin ng isang grupo ang unang capsule, ang pangalawang team naman ay nakuha nila sa ilalim ng tubig. Dahil dito, tuwang-tuwa ang audience para sa kanila. Desperado ang grupo nila Vic na makuha ang pinakahuling dalawang capsule na ngayon ay tinatakbo ng iba pang grupo sa malayo. Nakuha ni Raymond ang isa na yun, samantalang napansin ni Leon ang isa pa sa dulo kaya agad siyang tumakbo. Makukuha na sana ito ng iba pang nag-aagawan na grupo, pero ang nakakuha ay walang iba kundi ang kasamahan ng mga bida. Sobrang natuwa ang dalawa dahil nakapasok sila sa finals. Ipinakita na ngayon sa monitor ang 5 grupo na nanalo kabilang na rin ang grupo nila Vic. Ipinaliwanag ng AI ang susunod na bahagi, na hulihin ang silver na bola para magkaroon ng 1 puntos, at kulay ginto na bola para magkaroon ng 10 puntos. At ang pinakamaraming score ay hihirangin sa wakas na magwawagi ng palaro. Dinagdag din na pwede na nila ngayong gamitin ang super transformation, kaya ginawa ito agad ni Raymond at nagkaroon ng kuryente ang kanyang DNA, kasabay ng pambihirang pagbabago nito sa ere. Ganun din ang ginawa ng iba at lahat sila ay nagkaroon ng mga pakpak. Gusto rin sanang gawin yun ni Vic pero nang hinanap ang kakampi, ay hindi niya na ito makita. Nagsimula na ang pangalawang bahagi at hinahabol na ngayon ng mga kalahok ang mga silver na bola sa ere. Karamihan sa kanila ay nakarami na ng mga nakuha, na siyang idini-display sa monitor para makita ng lahat. Hindi rin nagpapahuli ang mga bida kaya sinimulan nilang hulihin ang napakabilis na bola pero masyadong mailap ito para sa kanila. Pagkatapos ay napansin nila si Leon sa malayo kaya nagdesisyon sila na sundan ito. Ilang saglit, nagtagumpay na ang misteryosong kasamahan nila na ma-download ang access ng device ng scientist. Nagkasama na rin sa wakas ang buong grupo, at biglang dumaan sa kanila ang pinakamalaking puntos na kulay ginto na bola. Pagkakataon na daw nila na manalo, kaya nagbago ng anyo si Vic at sinimulang habulin na yon. Nakita rin ito bilang pagkakataon ng iba pang grupo para makapuntos ng malaki kaya sinimulan din nilang sundan ang bola. Pumasok ito kung saan may makapal na ulap at napansin ng mga bida na kumikidlat din dito. Ang iba ay tinamaan ng mga kidlat kaya automatic silang natanggal sa paligsahan. 2 grupo na lang ang natitira kabilang ang mga bida, pero ang scientist na si Tom ay tinamaan ng kidlat kaya ang naiwan na lang ay si Raymond. Sinubukan kunin ito ni Bramble pero itinulak siya at natamaan ng kidlat, kaya nagkasundo ang dalawa na kailangan nilang manalo. Napalibutan na ngayon ang bola ng 3 kalahok at nangangamba ang audience kung anong mangyayari. At sa pinakahuling sandali, tumalon ang 3 at sinalag ni Leon ang kidlat para makuha ni Vic ang mailap na gintong bola. Dahil dito, natapos ang torneo at ang grupo nila ang hinirang na nanalo.
Sumunod ay sumakay sila sa hot air balloon at nahawakan nila ang maganda at makulay na Aurora Borealis. Habang nanonood sila ng fireworks, lumalapit ang kaibigan nilang si Raymond sa himpapawid. Sumunod ay kagulat-gulat na naging mabangis ito na tila wala sa sarili at gusto silang atakihin. Sinira din nito ang tali ng balon, at agad umaksyon si Bramble para suntukin ang kalaban. Gumanti ito sa pamamagitan ng pagsira sa sinasakyan nila at tuluyang nahulog ang mga bida sa ere, buti na lang ay nailigtas sila ng kanilang suot na gear. Pagka-landing nila, tinanong sila ni Tom kung anong nangyari. Sumagot si Vic na inatake daw sila ni Raymond sa may balon kanina. Nang makita na nila si Leon sa bundok, tatakbo na sana ito papalayo pero nahuli siya ng tali ni Terry, sabay ng pagkuha nito sa kanyang device. Ipinakita ni Tom sa mga bida na balak daw ni Leon na magnakaw sa kanila, na siyang pinaniwalaan at ikinagulat ng dalawa. Pagkatapos ng kaguluhan, ibinigay na sa mga bida ang nakuhang premyo ng torneo, pero malungkot na tinignan ni Vic ang ginawang kabutihan sa kanya ni Leon nung finals. Galit naman na sinusugod ngayon ni Briar ang kapatid sabay hinabol din si Bramble dahil tumetakas ito sa kanya. Ilang saglit, patuloy pa rin na hinahanap ng bida si Bramble at hindi inaasahan ang pagpapakita ng dalawang contestant na biglang inaatake na siya. Meron naman na gumamit ng freezing ray sa kanila at nakulong sila sa yelo, na nasaksihan din ng photographer na si Shirley. Umalis na ngayon ang truck at nagdesisyon ang babae na sundan ito. Sinabi rin ni Shirley ang kanyang nasaksihan sa dalawang bida, at nagdesisyon sila na i-report ito kay Tom. Nag-imbestiga ang grupo sa may desyerto at may nakita sila na isang abandonadong bahay. Pumasok sila dito para tumingin sa paligid at binasa ni Vic ang isang journal na galing sa anak pala ni Leon. Pinakita sa nakaraan na gusto ng bata na maging isang ibon para makalipad siya sa ibabaw ng mga puno, sinabi ng ama na gagawin niya ang lahat para mangyari yun. At nung dumating ang kaarawan niya, nagbigay ang kanyang ama ng espesyal na regalo, isang pares ng mga pakpak at nagagawa nitong paliparin ang bata na natutuwa habang lumilipad. Hiniling din nito na sana ay maranasan ng lahat ang kanyang kasiyahan na nararamdaman. Pagkatapos ay nakakita sila ng magazine na magkasama sila Tom at Leon, sabay na pagtanto na silang dalawa pala ang naglikha ng Wildland. May nabasa rin si Vic na mga dokumento tungkol sa mga nabigong eksperimento ng super transformation. Nagpunta na ngayon ang buong grupo sa main headquarters gamit ang high-tech na bagong sasakyan ng bida. Samantala, kinumpronte na ni Tom ang scientist din na si Leon kung bakit siya nagbalik ulit. Nagalit si Leon dahil pinatigil na niya ang super transformation project pero bakit pinagpapatuloy pa rin daw nito ni Tom. Tinawag na ngayon si Phoenix, sabay ipinakita nito na nasolve na daw ng AI na maging stable ang super transformation. Huli na rin ang lahat dahil ginagamit na ng mga tao sa Wildland ang nasabing eksperimento nila. Nagmakaawa si Leon sa kanya na tumigil na daw siya habang maaga pa. Sabay may tumawag sa kanila sa monitor at ipinakita na nakatakas daw ang mga ibang naapektuhan na mga turista. Ginamit ni Leon ang pagkakataong ito para itulak si Tom at nakuha niya ang device na kailangan niya. Pagkatapos ay tumalon siya sa salamin na bintana at nagpadulas sa isang malaking puno na puro halaman. Sumunod din sa kanya ang kalaban habang inaatake niya ang scientist gamit ang freezing gun nito. Patuloy pa rin sa paghabol sa kanya hanggang sa natamaan siya nito, at nabitawan din ang device sa sahig. Gagawin na sana siyang yelo ni Tom pero buti na lang ay niligtas siya ng bida na nagmula sa ere. Nagsama rin ang buong grupo at ibinalita sa kanila na nakita nilang nagwawala ang mga turista sa kanilang super transformation. Sinabi ni Leon na kailangan niyang tapusin na ito ng mag-isa, pero nagmungkahi si Vic na tutulong din siya, ganun din ang sinabi ng ibang kasama. Pero pipigilan daw sila ni Tom, na ngayon ay meron ng mga kakampi at balak na nilang umatake. Nag-transform ng tigre ang isa, ganun din si Vic na naging leon pagkatapos ay naging ibon din. Hinahabol na ngayon si Vic sa ere ng isa pang ibon habang tinitira siya ng freezing ray. Magaling umilag ang bida sabay umikot din sa ere at sinakyan ang kalaban sa likod para bunutin ang mga balahibo nito. Pagkatapos ay tinawag niya si Shirley para iharap daw ang kalaban sa kanya at tinira ang isa ng freezing gun, na nagpabagsak sa dalawang ibon. At ang huli ay si Tom, na sinusugod ngayon ng bida. Nag-transform ang scientist sabay nagkarate ito ng flying kick na siyang sumipa sa mukha ni Vic. Sumunod ay sumugod muli ang scientist sa kanya pero nagpadulas si Vic at nagbago bilang chameleon para bumagal ang kalaban.
Ginamit niya ang dila para makuha ang device, pagkatapos ay naging leon para atakihin ito ng malakas sa ere na tumalo sa kaaway. Tulad ng inaasahang mangyari, nagbago ng anyo ang mga tao at nawala ng kontrol sa sarili ang mga ito. Ginamit nila ang device ng kalaban para makapasok sa isang silid na napapalibutan ng malaking screen. Sa sentro nito ay ang nagsasalitang AI machine na si Phoenix at binati ang dati niyang amo na si Leon. Nilagay niya ang gear sa may monitor at inutos sa robot na i-shutdown na ang Super Transformation Matrix. Pero ayaw gawin yun ni Phoenix dahil ayon sa recording, sinabi niya mismo na gusto lang niyang ibahagi ang kasiyahan sa lahat ng mga tao. Katwiran ng robot na miserable ang mga tao sa ordinaryong buhay nila. Pero ang super transformation ay nagbibigay sa kanila ng konting kasiyahan, at balak niyang maging permanente ito dahil para sa AI, ito ang ibig sabihin ng tunay na kaligayahan. Nagalit si Leon na ang AI pala ang hindi tumigil sa paglikha ng transformation project, at sumagot ito na ayaw niyang sirain ang technology dahil labag ito sa core command ng mga robot. Isha-shutdown na sana ni Leon ang AI pero may dumating na tulong dito. Walang iba kundi si Tom na nasa anyo ng super transformation. Ituloy daw niya ang pag-shutdown ng system, at susubukan naman daw na pigilan ni Vic ang hybrid. Kahit anong gawin ng bida ay walang laban nito, pagkatapos ay sinisira na ang barrier sa likuran niya. Pero nagawang pindutin na ni Leon ang manual shutdown. Sa huli, bumalik sa dating trabaho si Vic na maging isang tour guide para sa mga turista sa Mountain Crystal Peak, kung saan kasama niya rin ang magkapatid na sina Briar at Bramble maging si Raymond. Mag-subscribe para makapanood ng mga video na katulad nito. Hanggang sa muli kaibigan.